merong merong responsibilities and accountabilities yung uupo diyan, yung ire-recruit natin diyan. Meron siyang qualifications, meron siyang educational attainment required. Sa batas natin, hindi na nga tayo mahigpit sa educational attainment. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Sa ating mga politiko, abay gawin naman nila ang homework nila bago sila mag-file ng candidacy. Alam pa nila kasi sa HR po ako eh. So, 'di ba, pagka merong organizational chart, merong merong responsibilities and accountabilities yung uupo diyan, yung ire-recruit natin diyan. Meron siyang qualifications, meron siyang educational attainment required. Sa batas natin, hindi na nga tayo mahigpit sa educational attainment. Okay, basta nakakabasa, nakakasulat, okay na yon. Pero, di po ba, yun ngang nagtitinda sa SM, nire-require natin na at least may college, yung mga nag-aano dyan, yung mga nagtatali, bagger sa SM, may required education attainment eh. Di po ba? At least to graduate. Tapos, meron siyang job description. Di po ba? May job description siya. Alam niya kung ano ang gagawin niya. At alam niya kung magkano ang sasahurin niya. Gaano siya katagal magtatrabaho. Ang pakiramdam ko, hindi alam ng mga kumakandidato ano ang kanyang job description. Tapos, nakakalungkot lang kasi ang laki ng sinasahod nila. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 250 to 300,000 a month. Maliban pa sa mga, siyempre, naka-opisinang masarap, may mga staff, may mga perks, may mga perks pa. Kaya, sana yung tayo, lalo na yung mga nakikinig, sa pagpili natin, imagine nyo, tayo ang tayong mga mamamayan, ang employer nila. Tayo ang pipili sa kanila di po ba? So, bilang employer, namimili tayo ng angkop na mga katangian at kumbaga sa HR pa, competencies. Ano ba yung kanyang mga kasanayan? Ano ba yung kanyang mga galing na pwede natin gamitin doon sa kanyang ina-apply-ang trabaho. So, sana sa mga nakikinig at saka sa lalo na sa mga organisadong grupo, yung mindset na yung boto natin, tayo ay employer, tayo ang mamimili ng mga uupo dyan sa posisyon na pinapasahod ng mga taxes natin at sila yung inaatasan lang natin silang gumawa para sa bayan, pero tayo ang employer, tayo pumipili. Nalulungkot ako kasi ngayon ang hahaba ng pila sa mga ayuda. Ang mga tao, kung sino ang nagbibigay, doon sila pupunta. Hindi po ako laban sa hindi ako laban sa pagbibigay ng ayuda. Kailangan ng mga tao kaya sila pumipila. Pero sana, wag nating makalimutan na tayo pa rin ang employer nila. Hindi tayo padadala sa kanilang bribe o sa kanilang suhol bilang employer. Opo. May problema kasi tayo diyan sa yung mindset. I think kailangang baguhin. Hindi lang yung mindset ng ating mga politiko, kundi mindset mismo ng ating mga botante. Kasi
For instance, yung ayuda, di ba? Yung AKAP sinasabi ko. Pero yung ayuda, dapat isaisip natin na ang ayuda na yan ay pera yan ng tao. Pera natin yan. Buwis natin yan. Hindi naman yan pera ng mga kandidatong yan eh. Di ba? Kasi pondo yan ay binibigay sa kanila ng kanilang congressional something. O, di ba? Ganon din sa Senado. May pondo silang para pamigay na galing yan sa mga tao. So, ang nangyayari kasi sa atin, kapag may natatanggap na halaga, maliit o malaki, di ba? Ang buong akala natin, yung ating utang na loob ay kasama na dyan natin dapat ibigay. Di ba? Na kung tutusin, narinig natin sinasabi na yung boto sa bulsa, yung pera sa bulsa, yung boto sa balota. Dapat ganon ang ano natin kasi yung pera yan, atin naman talaga yan in the first place. Yung boto, hindi dapat nakakabit ng pera na yun. Dahil iba ang pinanggagalingan iba ang orientasyon natin tungkol doon sa boto at saka doon sa pera na binibigay sa atin. Diba? So, ang isa pang nakikita ko ngayon ay siguro pag eto, medyo may ano rin ako sa artista. In fairness kasi ako, tagahanga ako ng artista. Hindi naman lahat ng artista ay walang alam. In fact, makikita mo may mga artistang mga dating artista na who have been very active ngayon sa Kongreso at saka sa Senado. Meron din mga pagkatataas na ng mga pinag-aralan, pero nagmumukha silang wala rin alam pag sila ay umaakto ngayon sa Kongreso at saka sa Senado. Diba? So ang nakikita ko, mahalagang tayo mismo ay andiyan yung ating pagsinsin sa ating pamimili sa mga kandidato. At huwag nating ibatay, kung tutusin, ayokong kasi nagmumukhang meron tayong diskriminasyon batay sa mga tinapos. Dahil parang nakita ko ngayon, maraming pagkatataas na ng mga tinapos pero wala palang natutunan in terms of true service para sa bansa. So nasa sa atin po yan ang responsibilidad na piliin kung ano yung tama at saka yung hindi tama para sa posisyon na yan. Opo. Kaya nga Salvin, hindi ako hindi nga po ako, yun yung sinasabi ko, hindi pa tayo after dun sa pinag-aralan. Kasi halimbawa, marami sa amin nung araw, walang pinag-aralan, naging barangay captain. Pero maayos ang pamamahala dahil may puso, may takot sa Diyos, di ba? May malasakit sa kapwa. Yun yung tingin ko, endangered na ngayon. Kasi napaka-personal ng motibasyon sa pagkandidato. Hindi ko alam, yun nga, yung mga dynasty, di ba? Parang naging ano na nila yun na panatilihin ang kanilang pamilya dyan sa poder, di ba? Yung power sa komunidad. Hindi na yung motibasyon na talagang pagtataya para sa kabutihan ng komunidad. Siyempre mahirap yun, anong tawag dyan, sukatin kasi hindi nakikita kaagad. Pero, babalikan natin, may track record, nakikipag-usap sa mga tao, di po ba madaling malapitan. Yan yung at least yan yung mga, hindi ko po pinopromote si malapitan, madaling malapitan. Pagsimula natin doon sa, sino bang nakikipag-usap? Sino bang nakakausap ninyo, Miss Maya? Miss Melody. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today.
Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!